At pagpasok na sa taon, agad na bumulaga sa atin ang mga balita ukol sa isang pamilya na may 7 miyembro na namatay matapos na bungguin ng isang humahagbis na bus ang jeep na kanilang sinasakyan na Star Tollway sa bayan ng Ibaan sa Batangas. Hindi po ito isang isolated case yan dahil sa taon-taon na lang may ganitong mga pangyayari sa ating mga lansangan. Gaano ho ba kaligtas ang mga lansangan natin? Tutukan natin ang report ng ating kasamang si Rachel Junedo. Sa talaan ng Philippine National Police Highway Patrol Group, mula sa mahigit 20,000 naitalang aksidente sa mga lansangan sa buong bansa noong 2009, bumaba ito sa 18,810 nitong 2010. Ngunit ayon kay PNP HPG spokesman Colonel Edwin Butacan, maituturing pa ring malaki ang bilang ng mga vehicular accidents na pwede naman daw sanang maiwasan kung sinusunod ang mga batas trapiko at nag-iingat, kapwa ang mga motorista at mga tumatawid sa lansangan. Sa naitalang mahigit 18,000 aksidente sa mga lansangan sa nagdaang taon, ayon sa PNP HPG, 1,262 katao ang namatay habang 6,408 individual naman ang nasugatan. Sa isang pag-aaral na nailathala ng Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies noong 2005, tinatayang kada fatality sa vehicular accident sa Pilipinas ay katumbas ng 3.5 milyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng bansa. Batay pa sa talaan ng PNP-HPG, number 1 pa rin ang EDSA sa Metro Manila sa may pinakamaraming bilang ng aksidente at pumapangalawa naman ang Commonwealth Avenue sa Quezon City na tinaguri ang Killer Highway. Nito lang kasing 2010, 357 aksidente ang naitala sa Commonwealth Avenue. 9 sa mga biktima dito ang namatay habang 8 ang malubhang nasugatan. Ayon sa isang pag-aaral ng National Center for Transportation Studies o NCTS ng University of the Philippines, 57% ng aksidente sa Commonwealth Avenue ay bunga ng human error na pangunahin ay overspeeding, overtaking, dalas-dalas na pagpapalipat-lipat ng lane, hindi atentibong pagdadrive at agresibong pag-uugali ng mga tsuper. Tinukoy din sa pag-aaral ng NCTS na sa madalas na pagkakataon, ang mga aksidente sa Commonwealth Avenue ay naiimpluwensyahan daw ng umano'y depektibong disenyo ng lansangan, buhol-buhol na traffic sa mga junctions at intersections nito, umano'y maling pagkakalagay ng U-turn slots at mga overpass, kakulangan ng law enforcers at iba pang factors. Nito lamang linggong ito, 2 vehicular accidents ang naganap sa Commonwealth Avenue kung saan hindi kukulangin sa 18 katao ang nasugatan, kabilang na ang isang nasa malubhang kalagayan hanggang ngayon. Para sa iBalita Weekend Report, ako si Rachel Junedo. At para himayin natin ang isyong ito, narito po sa ating studio si Miss Tina Velasco, ang tagapagsalita ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, Miss Tina. Magandang hapon, Ellie. Magandang hapon po sa lahat na nanonood ng balita. Sa ngayon po ay talagang napakarami ho yung mga aksidente sa lansangan at isa po sa tagapagpatupad ng batas trapiko, ang MMDA. So ano po ang plano natin sa 2011 para kung hindi man maalis, mabawasan ito po mga ganitong aksidente? Okay, kung nabalitaan po ninyo, ang MMDA po ay nakaharap sa isang matinding challenge this year dahil tayo po nabawasan ng budget ng 52%. Pero ang sabi po ni Chairman, bilin na po ni Chairman, first order of the day nung New Year natin ay wala po tayong excuse. We are supposed to double up our efforts to be of better public service. So sa kakulangan na ating pondo, ang tinitignan po natin ngayon ay proseso. We're very, very process-oriented right now at tinitingin po tayo ng mga low-hanging opportunities na pwede nating bisitahin muli. Now, umpisahan natin sa Commonwealth, yung mga series of accidents, nag-umpisa pa yan noong December pa lang at November pa lang. Ang dami na po namin mga warnings on road accidents at yung drunken driving. Galit na galit po kami sa mga pangyayari yan kasi napakarami po, lalo na po sa gabi. Pero let me clarify po na hindi lang po talaga sa gabi nangyayari mga accidents na yan, pati nung pag-araw by sheer volume of vehicles, mas marami pa rin tayong mga daytime accidents versus nighttime accidents. But okay, we're starting off with, ang mga ginagawa namin ngayon ay pinag-aaralan natin ang mga road designs very, very carefully given the changing of the times like Commonwealth. Dumadami na po yung mga ating aksidente doon. Binibisita ang buong highway ngayon. Nagkaroon po tayo ng technical working group na para pag-aralan ang Commonwealth in general, represented by various sectors in our agency.
Pangalawa, nakaakibat po kami sa DPWH para maghingi ng pondo para magkaroon ng mga road repaving, mga pag-improve ng mga traffic signs, at pagre-redesign ng mga roads natin. Pag-review ng mga U-turns, tsaka mga rotondas, if ever we can do that. So, yun po yung mga tinitignan namin ngayon. Opo. Ms. Tina, pero ang dito po, isa po sa pinaka-problema, lumilitaw ho yung disiplina ho ng mga drivers. Opo. At ano po asahan ng mga motorista, ng mga commuters dito po ngayong 2011 na talagang human error at kawalan po ng disiplina ng ating mga kababayan. Oo, we recognize nga, nakita ko po sa figures niya, 57 of the reports ay because of human error. In our Metro Manila data, 80%, 80% of all instances that we encounter is because of human error. So kung human error, very challenging po yung educational campaign kasi pati po LTO, TESDA, LTFRB, ngayon nagkukumpul-kumpulan na ngayon kung paano natin ma-drive yung discipline ng tao. Kasi unang-una, ang prerequisite sa pagmamaneho, before you can even sit behind the wheel, expected, first and foremost, you should have basic discipline. So, kailangan po nating balikan ang mga basics of driving discipline. Pero pangalawa, kung pwede namin mapagawa ng atmosphere or ang environment ng highways ay conducive for discipline. So, tinitignan po natin yung pag-i-improve ng ating mga road signs. So, mag-i-increase po kami ng mga road safety signs. Like Commonwealth, pinabibisita po namin yung pagdadagdag ng mga ilaw kasi ang human error is also because of the lack of facilities around him. So, may mga factors din na kailangan din namin i-improve yung environment. Pero, Ms. Tina, yung sa mga road signs, kasi parang hindi ho ganun ka-epektibo. Napakalinaw na po, wikang Pilipino, wikang Tagalog, mabilis na sasakyan sa kaliwa or dapat yung mabagal sa kanan. Malinaw na po ito. Pero tapos may mga footbridge, bawal tumawid, nakamamatay dito, pero tumatawid pa rin ho. So, paano ho natin maayos? Kasi yung pinaka-basic, may mali ho ba sa pag-i-issue pa lang ng lisensya? Halimbawa sa mga pampublikong sasakyan, ay alam na ho natin na sa LTO, hindi ho ganun kahigpit ang pag-i-issue po, lalo na kapag kukuha ho ng professional driver's license. Kasi paghahanap buhay po nasa kamay po ng isang tsuper yung buhay ng mga pasahero. Dapat ho, doon pa lang ho ay nagiging mabusisi ang pagbibigay po ng driver's license. Oo. Hindi ko po maisasagot ng buo-buo ang aking masasagot bilang part of MMDA, but nakikinig lang po ako sa radyo kanina, nag-switch po ako ng mga stations at talagang pinag-uusapan na even if pumasa nga at nagkaroon na ng lisensya ang isang driver, professional man o non-professional, how can we guarantee nga na they are actually doing it in practice kahit man pumasa sila sa test. Okay. Marami po tayong ganyan. So, but narinig ko lang po na ang TESDA is looking at elevating the qualifications to an NC3 level. I'm not quite sure si Mr. Joel Villanueva po makakapag-interpret dyan properly to the audience, and that requires a whole 140 hours of teaching our drivers all over again. But we're talking about 50,000 drivers. Gaano po katagal yan? 2013. Kami naman sa MMDA, hindi po kami makakahintay ng 2013. Ang mga pwede po namin gawin, binibisita na po namin ngayon. Like, tinitignan namin din kasi yung segregation of lanes ng Commonwealth. Kasi Commonwealth, yan lang po yung 10 lanes at 10 lanes sa kabila. Napakalaki, kaya yung leeway ng tao, lalo na sa gabi, nagkakaroon ng freedom of movement. So we are going to revisit yung mga segregation of lanes. We're also looking at semblance of a bus rapid transit na kung saan may elevated concrete barrier tayo na 40 centimeters para mai-keep natin to the proper lane ng mga buses. Tapos tinitignan din po natin yung mga rotondas at lagi po namin nire-revisit yung mga U-turns na ginagawa natin ngayon. And then we're also investing on reflectorized paints sa mga signs natin ngayon. Okay, so napakarami po namin gustong gawin. Sa panghuli, pinapangako po ng MMDA na magkakaroon po ng pagbabago at maiibsan ho yung problema sa trapiko. Ngayon, 2011. Opo. Ang aming chairman ay gigil na gigil araw-araw kapag traffic ang pinag-uusapan. So kung kaya't hanggat sa aming makakaya, ay gumagawa kami ng paraan sa loob. Kasama na rin yung pag-change ng organization, pagre-revive ng organization, at sa kabila naman ng lahat ng ito ay kami ay nagko-coordinate sa lahat ng agency para maituloy lang mga proyekto, lalo na yung mga infrastructure related at saka mga kailangan ng konting pondo nang maigawa lang namin yung mga gusto namin gawin para sa highways natin. Okay, salamat po. Salamat po. Yan po mga kaibigan, si Ms. Tina Velasco, ang spokesperson
ng MMDA. At sa ating pagbabalik, balitang ekonomiya naman ang ating tututukan. Dito pa rin ho sa Weekend Report.